Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Ngayon ay panahon ng mga mahihinang lalaki. Isa ka ba sa kanila? Isa ka rin bang pathetic soft boys na puro pagpapabebe lang ang alam? Mga nakakaawang nilalang. Gayunpaman, para sa mga lalaking nagnanais na mag-improve ang kanilang mentalidad at karakter, naririto ako upang ituro sa inyo ang 7 brutal methods kung paano magkaroon ng beast level mentality. You see, using these methods and mastering them can improve your life drastically. Ngunit paalala lang, kilala nyo ako magbigay ng mga payo at aral, payak, brutal at walang halong kabulastugan. Life taught me this the hard way. Bawal ang mahina, bawal ang iyakin. I'm here to offer the opportunity to upgrade your mentality. So don't forget to like and subscribe to support our channel. Number 1. Immune to brainwashing. Kung gusto mo magkaroon ng beast level mentality, dapat marunong kang mag-examine ng mga bagay na naririnig mo, mga bagay na gustong isubo sa iyo ng mundo. Hindi pwedeng konsum ka lang ng konsum ng mga sinasabi ng paligid mo, mabubulok ang utak mo niyan. Rule of the thumb, huwag kang maniniwala sa mga bagay na magpapahina sa iyo. Huwag ka nang gumaya dun sa mga taong hindi ginagamit ang utak bago paniwalaan ang mga naririnig nila sa internet o kung saan paman. Tandaan nyo, words are powerful. Ang simpleng salita kayang magdikta kung anong magiging karakter mo. Kung puro laso ng nilulunok mo, you will become a toxic person. Kaya maraming tao ang toxic at may mga bulok na pag-iisip, sasabihing walang tama o maling opinyon, mga hangal. Isipin nyo, tatanggap ka ng opinyon sa isang mangmang, di magiging mangmang ka na rin. Napakadali nyo kasing manipulahin at papaniwalain. Konting habi lang ng mga salita tapos pagandahin ang tunog kahit basura ang laman, pinaniniwalaan nyo agad. Kapag maganda sa pandinig, wala nang tanong-tanong, subo agad sabay lunok. Maging matalino kayo at lagi nyong pagnilayan lahat ng maririnig nyo bago nyo paniwalaan. Kasama na doon ang mga sinasabi ko. You see, by listening to me, I am directly influencing your mind. Ngunit, hindi gaya ng ibang channels, natuturuan kayo ng mga kalaswaan, seduction, at meron pang lalasunin ng utak nyo into hating women. Malayong malayo ako sa kanila. I'm not promoting hatred over women, sexual exploitation, or misogynism. Sa mga matatagal ko ng taga-subaybay, sila ang makakapagpatunay niyan. Kaya't kung bago ka pa lang sa channel na ito, pagnilayan mo munang mabuti lahat ng maririnig mo sa akin bago mo paniwalaan. I'm not here to manipulate you. I am here to raise legions of strong Filipino men. Become immune to brainwashing. Number 2. Monster discipline. Isang bagay na nawala na sa karamihan ng mga lalaki ngayon at nakakaawa ito. If you want a beast level mentality, you need to have monster level discipline. Hindi makakatulong sa iyo yung mga disiplinang seasonal lang. Isang buwan, puro ka self-discipline. Sunod na buwan, tinamad ka na naman. On and off. Hindi pwede yan. Discipline without consistency is garbage. Parang sinabi mo magda-diet ka, tapos sumunod na araw, puro ka fast foods. Niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi pwede yan.
Monster discipline is different at mga brutal na lalaki lang ang mayroon nito. They set their goals and plans. Gagawin nila ang mga dapat nilang gawin. Tinatamad man sila o hindi. They do it regardless of what they feel. Walang bilang ang emosyon nila sa pag-accomplish ng mga dapat nilang gawin. Some people don't like working out pero pumupunta pa rin sila sa gym. Most people don't like to eat low-carb diets, ngunit tinitis nila ang cravings. Most people don't like waking up early, ngunit kailangan nilang bumangon para sa mga goals nila. These people are sacrificing their pleasures at yan ang pinagkaiba nila sa mga average. Kaya nilang ipagpaliban ang mga luho at pleasures nila para sa mas mahalagang bagay. They train instead of drinking. They study instead of playing. They read instead of scrolling. Kung hindi nyo kayang isakripisyo ang mga pleasures nyo, hindi kayo magkakaroon ng disiplina. Discipline and sacrifice are linked together. Walang disiplina kung walang sakripisyo. Start practicing and mastering self-discipline dahil kung hindi nyo gagawin ito, sooner or later, mundo ang didisiplina sa inyo. Number 3. Control your emotions. Controlling your emotions is the greatest hack in life, and I will tell you why. Lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay nakakaramdam ng emosyon, tao man yan o hayop, and most of us act based on what we feel. Hayop man o tao, ganyan. Animals act based on what they feel. Takot, galit, gutom, saya. Makikita mo yan sa kanila. Humans are no different. Karamihan ng kilos natin ay nakaayon sa emosyon natin. Ngunit kumpara sa mga hayop, may kakayahan tayong kontrolin ang emosyon natin. That's why we are more intelligent creature than animals. Ngunit sa panahon ngayon, emotional control becomes rare. Use this as your advantage. You can be the most emotionally intelligent person if you want. At napakaraming benefits nito. You see, karamihan sa mga tao ngayon, sunod-sunuran sa kanilang emosyon. These people live only to find emotions. Kaya maraming kumpanya ang pinagkakakitaan ang emosyon ng mga tao. Gucci doesn't sell clothes, they sell luxury. Lamborghini doesn't sell cars, they sell status. Apple doesn't sell technology, they sell exclusivity. Most companies sell feelings, not products. At napakaraming tao ang nahulog na sa manipulasyon na ito. Lahat gagawin nila magmukhang successful lang just to feel good. Tumingin ka sa paligid mo. Everything around you stimulate the human emotions. We spend money on things based on what we feel. Napakarami pang bagay na nais kong sabihin sa inyo pagdating sa emotional control. Ngunit hindi ito kakasya dito. Sa ibang video na lang natin ito pag-uusapan muli. Minsan, nawawala tayo sa kontrol sa emosyon natin at nakakagawa ng mga bagay na sa huli ay pagsisisihan natin. Isang prime example nito ay ang mga preso sa kulungan. Kaya't napakahalaga na magkaroon ka ng kontrol sa emosyon mo. Hindi lang magiging mas magaling ka sa maraming bagay, mas tataas din ang chance mong magkaroon ng successful life. Tandaan nyo, life is a game of emotions. The ones who know how to control it wins life. Number 4. Big picture person. A wise person always look at the bigger picture. Ganitong mentality dapat ang mayroon kayo.
Sa bawat sitwasyon at conflict, take a step back to see the bigger picture. Sa ganitong paraan, mas maunawaan nyo ang nangyayari, mas nakikita nyo ng kabuuan. Saka ngayon kayo mag-isip at magpasya. This ability is crucial for men, lalo na sa may mga leadership skill. Sa bawat problema ang kakaharapin nila, mas mabuting tingnan nila ito ng isang buo at hindi pira-piraso lang. Dahil ganyan ang sakit ng mga tao ngayon, they judge based on the little things they perceive. Hindi na sila umaatras para makita ng buo ang sitwasyon. Basta na lang nilang hinahayaang umandar ang kanilang bibig nang hindi na rin nag-iisip. Mga nagpapanggap na magagaling at matatalino, ipapahiya nyo lang ang mga sarili nyo sa huli. Huwag nyo na silang gayahin. Bilang isang lalaki, mahalaga sa atin ang bawat salita at desisyon na ating bibitawan. We can only be wise, otherwise, we're just fools. Kung hindi ka marunong tumingin sa kabuuan, hindi mo maiintindihan bawat detalye ng tinitingnan mo. When you see the bigger picture, only then you can have better understanding. Makinig kayo. Kapag na-master nyo ang skill na ito, you can become a wise leader. People will believe in your capabilities dahil isa ito sa mga wise mentality trait na pawang may matataas lang na level of thinking ang gumagawa. Kung likas sa iyo ang ganito, you are above the average. You will have the intelligence that will draw people towards you. Number 5. Calm and decisive. Ang isang lalaking may beast level mentality ay laging calm and decisive. Let me ask you, anong impresyon nyo sa isang lalaking laging balisa, stress at tuliro? Hindi ba't parang kahinaan ang dating nito? It's a sign of weakness. Mahina kang lalaki. Maliit man o malaki ang hinaharap mong problema, kailangan mong maging kalmado. Ang pagpapanik ay para lang sa mga bata at mga babae. They immediately scream in panic situations. Ngunit hindi ang mga lalaki. You need to stay calm in every situations upang mas makaisip ng solusyon, because we are problem solvers. Panic is for the weak. Hindi ka magkakaroon ng beast level mentality kung simpleng problema pa lang out of control na agad sa iyo. Kahinaan yan. At hindi rin pwedeng pabago-bago ang isip mo. Hindi ka babae. Ugali lang nila yan. Women are indecisive. Men are decisive. Kung mahina ang mental strength mo, magiging indecisive ka talaga. Hindi ka makakapagpasya ng buo at may paninindigan dahil mahina ang loob mo. Hindi ka sigurado sa ginagawa mo dahil may takot ka sa dibdib mo. This is a weak man's behavior. In order to have beast level mentality strength, kailangan may matalino kang pagdidesisyon na may kasamang paninindigan. Ano man ang mangyari sa desisyon mo, always take accountability as a man, because that's what we do. Kaya nga lahat ng mga highest authority leaders ay mga lalaki, because unlike women, men are calm and decisive in nature. Number 6. Genius risk taker. Taking risks is a masculine trait. Ngunit kailangan alam mo rin kung kailan dapat mag-take ng risk. Mentally strong people calculate first before taking the risk. Hindi sila basta-basta tumatalon lang. They measure everything and study the outcomes and downsides. Ito ang tinatawag na genius risk taker. Kung isa kang mentally strong na lalaki, madali mong mauunawaan ito. Lalo't bukas ang iyong isip at hindi ka ignorante sa paligid mo. Beast level mentality is knowing when to fight and knowing when to fall back. Tandaan nyo, the world is unfair.
The life is unfair, so why would you fight fair? Hindi ko sinasabing manglamang kayo ng kapwa. Ngunit kung hindi kayo magiging matalino, you will just become one of the victims. Bago ka sumugal, tanungin mo muna sa sarili mo kung kailangan mo ba talagang gawin yan o dahil impluwensya lang ng kapaligiran mo kaya naisip mong sumugal. Dahil kung gayon, that means somebody else has control over your life. Taking risks is like crossing a violent river. Tumalon ka lang sa tubig kung wala ng tulay at ibang paraan. Don't put all your eggs in one basket. Be a genius risk taker. Number 7. Train like an animal. You will have a beast mentality when you become a savage. Kung mahina ang katawan mo, apektado ang mental strength mo. Physical strength is linked to our mental health. Hindi ito magkaibang bagay. Kapag ang isa ay bumagsak, damay ang isa. At ang kailangan mong gawin upang magkaroon ng beast level mentality is to train like an animal. Kung hindi kayo aware, may kakayahan ng katawan nating bumuhat ng bigat na di mo sukat akalain. Ngunit nililimitahan lang tayo ng ating mental strength. You see, our brain is the main source of our power. Kung mahina ang mentality mo, hihina rin ang physical capabilities mo. Hindi mo pwedeng palakasin ang mentality mo kung hindi mo palalakasin ang katawan mo. Ganyan sila kakonektado sa isa't isa. Now, in order to become mentally strong, you have to train like an animal. Kailangan mong makaranas ng extreme discomfort and pain para lumakas ang mental strength mo. Dahil tandaan nyo, only with pain makes a man mentally strong. Train like an animal. Bumuhat ka ng may pag-iingat sa gym. Mag-aral ka ng iba't ibang martial arts. Go for a marathon. Huwag kang tumigil hanggat kaya mo pa. Always go beyond your limits. Dahil yan lang ang tanging paraan para lumakas ka. Gawin mo kahit hindi mo gustong gawin. Walang mangyayari kung i-comfort mo lang ang katawan mo. Your body will grow weak because of comfort. Pain makes you stronger, so train like an animal. Nga pala, kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like and subscribe to support our channel. Maraming salamat. Umunaw ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.